Picking up on conversations about the 50 peso wage hike, we're now joined by Employers Confederation of the Philippines President, Sergio Ortiz Luis Jr. Good afternoon, sir, and welcome to Afternoon Delight. Hi, good afternoon, Denise at Lord, and to our listeners. Sir, bilang panimula po, ano po ang inyong pananaw, your thoughts on the 200 peso wage hike bill that is being refiled po in Congress? Well, actually, they asked for that to be made by the President as a priority bill. But what the President did was to endorse it to the Regional Wage Board, which acted on it with haste, and has now come up with a 50 peso increase for NCR. No? And the other regions are now hearing also their petitions. No? So I guess it's a academic process because the President probably might just be to that because alam naman nila na hindi naman mangyayari yan. So I think it's a waste of time for everybody. Agree ho ba kayo doon sa proposal po ng iba, sir, na buwagin na yung mga regional na mga wage boards at magkaroon na lang po ng isang uniform na pasahod para sa lahat po? Well, meron rason kung bakit gano'n eh. Hindi lang naman yung sinasabi nila na pare-pareho lang po, pare-pareho lang that's about others. But ang one basic reason na, if I remember correctly, nung itayo yung wage board, gusto nilang magkaroon ng investment sa mga rural areas. At kung pare-pareho lang ang sweldo, walang incentive to put investments there. Sir, para po sa inyo, kasi kanina po may nakausap kami, kasama po sa Kamanggagawa Party List na yung 200 pesos daw po, pumayag na daw po ng 100, pero parang hindi pa rin po natutuloy, naging 50 pesos yung wage hike. Para po ba sa ECOP, what crosses the line between fair and excessive wage hike? Ano po ba dapat? Alam mo, siguro dapat natin iwalaan yan. There are about 52 billion in the labor market. Hello? Yes po, sir. At 16 billion, yung out of 50 billion, yan nandun sa formal sector. Out of that 16 billion, na small minority ng labor, 5 billion is wage, minimum wage earner. So in short, out of this 52 billion, pag nagbibigay ng wage increases, ang nabe-benefitan is only about 5 billion. The rest, hindi kasali, kagaya ng farmers, fisher folks, tricycle drivers, jeepney drivers, market vendors, lahat, iba yung mga unemployed. Hindi sila kasali. So, pag sinasabi na para sa manggagawa, para sa minority ng manggagawa yan, taon-taon ginagawa natin yan, ngayon 50 pesos, last year 45, the other year, 30, lalampas-lampasan na yung 100 na hinihingi na sila. Tigi-tigi yan, pero from the very start na nag-umpisa yan, pinakamababa ang minimum wage natin dito sa region. Ngayon, pinakamataas na ang wage natin dito sa region. Yan ang epekto ng dahan-dahan. At ang maganda na nangyari, dahil pinag-aaralang mabuti, hindi political, hindi emotional, tinitingnan ng inflation, taon-taon ginagawa yan, tinitingnan yung mga employment sa ang kalagayan ng ekonomiya, hindi nagkakaroon malaking epekto sa inflation at sa job losses. Kaya yan ang kahit nakakumisa, hindi nasisihan. Kaya ron, marami sa mga miyembro namin ang hindi nasisihan. Pero sabi namin, at least dumaan talaga sa pinag-isipan yan, may proseso, tanggapin na lang natin.
Ang masakit, although kukunti lang yung 5 billion lang, yung doon sa formal sector, wag na natin sabihin yung 90 billion na hindi nabibigyan, Yung mga 5 billion na yun, ang employment niyan, nandun sa 90% nasa micro industries. Yun ang mahihirapan. Yung mga 8% small, 1% yung medium, yung less than 1% yung large. Yun, pwede mo pa sabihin na yun yung mga miyembro namin. Sinasabi namin, pagtsagaan na natin yan para sa kakabutihan ng marami. Pero yung mga micro, hindi namin alam. Kailangan tulungan dahil yung mga yan, pasweldo lang. Yung tataasan mo pa. Doon yung Christmas yun. 13-month pay lang dyan. Marami, hindi makabayad tapos tataasan mo. Yun ang problema. Hindi namin mga miyembro yan. Hindi rin namin miyembro informal sector. Pero bakit kami ang nagkumutulong? Hindi ba dapat yan isipin ng mga policy maker legislator? Paano na yung 90% na manggagawa na sinasabi nila argabyado yung mga yan dahil wala matatanggapin. Opo. Yung proposal ng ibang mga grupo na dito maaring pumasok ang gobyerno, para suportahan yung mga smaller firms na hindi at may mga exemptions naman po na nagga-grant sa kanila, pero okay, Sir Sergio, may mga datos po daw na may yung pinakamalalaking mga employers ay mataas daw tumataas daw yung mga GDP, pero kumbaga hindi talaga equal, kumbaga hindi commensurate daw yung naibibigay sa manggagawa despite data. Gaano ba karami, sir, halimbawa din yung miyembro ng inyong confederation, sir, and covering how many industries? Well, yung namin, lahat na industries. Pero kalamihan sa miyembro namin, yung mga medium tsaka large, tsaka yung small, some of the small. Yung mga yon, kung minsan yung 13-month pay pa, 16-month, 17-month pay kung magbigay ng bonus. Tapos yung mga large, ilan lang yon. Ang problema, ilan lang yon. Tapos, ilan lang yon. Pero sila yung lagi sinasabihan kayang-kaya. Pero sabi ko nga sa'yo, yung medium at large, 2% lang yon. Yung small, 8%. Yung mga some of the small, hirap na rin. Paano gagawin mo? Yung micro ang tatamaan. At mas masama, sakripisyo ng mga hindi tatamaan, pag nagtaasan ng presyo na wala na employment, sino ang sisisihin? Ito mga binigyan mo, 5% lang, 10% lang binibigyan mo, yung 90% hindi naman tatanggap. Yun ang sinasabi namin. Sino nag-aabogado para sa mga farmers, mga fisher folks, na pag nagtaasan ng presyo sila hagit, wala naman sila tatanggapin. Taon-taon, lagi na lang yung 10%, ang tinutulungan natin, sinasabi natin, yan yung mga manggagawa, kawawa naman, minority yan ng manggagawa. So, sir, sorry, yung 10% po yung minority na sinasabi nyo, and then 90% po yung pumapasok. Tama po ba? Pa-clarify lang po, 90% yung pumapasok dun sa micro and small businesses po? Hindi. Out of the 10%, 5 billion lang yung micro. Ang sinasabi ko 90%, yun yung mga hindi tumatanggap ng dahil wala namang employers yung mga farmers, yung mga fisher folks, yun ang 90%. Pagka nagtaasan ng presyo, hagip sila, wala naman sila tagapimento. Dadami bang huli ng fisherman dahil nagtaas ka ng weight? Hindi. Dadami ba ang ani ng farmers? Hindi. Yun ang sinasabi namin. Bakit yun ang dapat asikasuhin? Bakit yun ang hindi inaasikaso? Taon-taon pinag-aaksaya natin ng 10% na yan na taon na they are better employed. They are mga regular na trabaho niyan. Totoo, maliit na sweldo, pero hindi mas argabyado yung iba ang workers, dapat tulungan. Hindi naman kaya tulungan ng gobyerno lahat yan.
Pati nga yung micro, doon sa 10% na yon, 5 milyon yun. Tutulungan, hindi naman kaya ng marami rin ng magtaas sa sweldo. O paano na yan? Okay. Sige, madami pa po sana tayong pag-uusapan. But for now, we thank you for your time, sir. Again, that was Sergio Ortiz Luis Jr., Thank you, sir. President of the Employers Sige. Confederation of the Philippines. Maraming salamat po, sir.